Hello guys! At ngayon ang aking video naman na i-share sa inyo ay ako ay magpuputol ng puno ng saging, na itong saging na ito ay hindi na matagal ko lang nakuha yung bunga. Ngayon ko lang siya puputulin totally, at yung kanyang katawan ay gagamitin kong alternative na pagkain ng aking mga alagang baboy. At sa umagang ito nga, gusto ko sa inyo i-share kung paano ko ginagawa ito. At ito nga akin nang puputulin ang puno, dahil nga sa wala kang ibang gagawa kundi ako din. Kaya umpisahan na natin ang pagputol. Ang inyong ma'am siya hindi sanay magputol. Kaya nakakailan taga bago ito mabuhal. At minsan nga pala, para sabihin ko sa inyo, kumbaga may bago ko makakalimutan, ay bago ako magputol nitong punong ito ay akin munang nililinis yung mga panabi. Gawa ng pag hindi ko nilinis baka mamaya mayas na naman. Ako'y natatakot pag ganun. Kaya for sure atin munang nilinis. At yan na nga, akin nang ibubuhal yung puno. Inuga ko muna bago ito mabuhal. At yan na nga, at gusto kong i-share sa inyo kung paano ko ginagawa itong alternative food sa aking mga alagang mga baboy. Ito ay pinapakain ko sa aking baboy sa edad na 2.5 months hanggang sa sila ay aking ibenta. Ito na may hindi purong talagang ito ang aking ipinapakain. At yan na nga, binabalatan ko muna. Kinukuha ko lamang diyan ay yung pinakang gitna. Ayan. Dahil nga sa mahirap at makunat naman ang puno ng saging, mahirap hindi naman itong balatan. Ayan, nakakailang guhit bago ako matapos. At yan ay iniisa-isa kong tanggalan ng dahon. Ayan, yung balat nila, makunat kasi yung balat ng saging. Pag makikita mo yung balat ng saging, yung unang balat nila yung tuyo, pero once na iyan na inyo ng nabaak, yung malagyan na ng natanggalan na ng unang balat, yan ay malambot na. Ayan po, makikita nyo ang ganda, ang kinis. Kaya pagka ako'y nagtitiba ng saging, yung aking mga tinitibang saging, hindi ko pinuputol kaagad yung katawan, itinitira ko muna. Kasi yun ang ginagawa ko minsan pagka yung pangmeryenda ng aking mga biik, ng aking mga baboy. 2.5 months ay akin na iyang ibinibigay sa kanila. At ganyan nga ang aking ginagawa, guys, mamangshi. Akin iyang tinitilad na parang gulay. Ganyan. Yung iba ang ginagawa ay niluluto pa. Sinasalang sa apoy at kanilang pinapalambot. Pero sa akin, hindi ko na ginagawa yun kasi namang mga baboy natin. Palibasa fresh naman iyang katawan ng saging, ay mas maganda kung fresh na puno ang ibibigay natin na ganyan, ang mga hiniwang katawan ng saging. Yung iba naman ang binibigay ay yung balat ng saging, yung pinakandako. Pero sa akin, base sa aking experience, mas maganda yung katawan ng saging. At yan ang aking hinihiwa. Talagang sa pag-aalaga ng baboy, guys, ay kailangan talaga ng sipag, kailangan talaga na lahat ng bagay ay iyong pag-aaralan para tayo ay makatipid sa feeds, dahil ang feeds ay masyadong mahal. Ang isang sako ng feeds, yung R3 ay halos ay 2,000 na, ang sukli lang ang 50 pesos, ay mamamasahe ka pa hanggang dito sa amin. So 50 pesos or 100 pesos ang pamasahe ko kapag ako ay nagpapabili sa tricycle. Kaya kailangan ko na ang baboy ko ay magkaroon ako ng mga alternative na pagkain. Gawa ng kung yung basta purong feeds lamang ang pinapakain ko at titipidin ko sa feeds, ay kawawa naman yung mga baboy ko. Kaya ang ginagawa ko, ang pinamimerienda ko sa kanila ay iyan. Dahil yan may libre dito sa aming bakuran, marami kaming puno ng saging. At tingnan niyo guys, gusto ng aking mga baboy. Binibigay ko sa kanila yan ay every 2 times a week. Yan, binibigay ko yan sa kanila. Hindi ko binibigay sa araw-araw dahil ang balat ng saging yan ay mabilis makabusog. At saka yan ay gamot din sa pagtatay ng baboy. Kapag ang iyong mga alagang baboy ay malambot ang dumi, ay pwede ninyo iyang gawing ipakain para yung kanilang dumi ay tumigas. At yan talaga yung mabisa base sa aking experience. Kung gusto ninyong gayahin
nasa sa inyo yun kung gusto niyo gaya, pero para sa akin ay ganyan ako mag-alaga ng baboy. Gusto ko lang sa inyo i-share para meron na rin kayo kaunting kaalaman kung gusto ninyong i-try yung aking mga ginagawa. At yan naman hindi nakakabansot, hindi totoo na nakakabansot ang mga ganyan. Dahil hindi mo naman siya titipidin sa feeds eh. Gagawin mo lang yung pandagdag para sila ay talagang yung katawan nila ay talagang sila ay mabusog ng tuluyan. At yan na nga guys, so makikita mo. Gustong gusto nila hanggang sa sila ay maubos. Isang timba yung binibigay ko sa kanila, sila ay 7. At yan ay kayang-kaya nilang ubusin sa isa lang kainan. At palibasa ngayon nga ay tanghali, ay di merienda nila. Bukod pa yung tanghalian ha, pinag-almusal ko pa yan guys. Kaya makikita niyo ang katawan nila, ang lalaki oh. Bumibigat sila sa loob ng 3.5 months ng mga 80 to 100 kilos.